Ito ang nakatagong paraiso ng San Luis Aurora, isang barangay sa liblib na lugar na may napakagandang view ng dagat, kabundukan at mga daanan. Throw the bags in the bag, hit the road before dawn. Coffee breath, cracked windows, singing old songs half wrong. This love for camping will last forever. Dito ay may isang camping spot tayo na masusubukan. Isang private spot sa baba ng isang napakaganda at napakalawak na look ng dagat. Hearts set free in the smallest choices. This love for camping will last forever. Yeah. May mga adventures na magaganap at syempre hindi natin papalampasin na masubukan ang isang tidal pool na malapit lang sa ating magiging campsite. Lahat ng yan ay matutunghayan nyo sa episode na ito, kaya hindi ko na kayo bibitinin pa. Ako nga pala si Clyde at kung camping at adventure ang hanap nyo, tara, sama ka sa aking kwento. Point out shapes in the stars like they were always ours up there. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather, laughing in the dark till we lose our voices. Hearts set free in the smallest choices. This love for camping will last forever. Pulled my cap down, collar up to my ears. Same street, same houses, but it feels strange here. Ayan, connected. Narinig ka. Oh. Tapos, Down so we can't call my name. meron? Oh! I'm just looking for a place to hide, somewhere quiet in my own mind. Four bare walls and a crooked light, where nobody asks if I'm alright. Magandang araw sa inyo. Welcome na naman sa panibagong kwento ng camping at adventure dito sa ating YouTube channel. Andito tayo ngayon sa Maria Aurora at dito natin sisimulan yung episode na to. May pupuntahan tayong magandang camping spot, isang tagong barangay sa San Luis Aurora, kung saan doon tayo magpapalipas ng gabi. Doon tayo magka-camping kasama yung ating mga kaibigan sa Team Stokwa. At eto, dito natin sisimulan yung ating napakagandang episode ngayon. One more stamp on a dog-eared page, coffee cooling at another gate. Overhead voice can't say my name. Still I smile. Magiging mahirap yung adventure namin o yung biyahe papunta dun sa spot dahil wala nang araw. So expect nyo sobrang dilim ng magiging biyahe namin. Sayang at hindi ko magpapakita sa inyo yung magandang view papunta dun sa spot. Pero pangako ko, bukas i-share ko sa inyo yung napakagandang mga scenic view papunta dun sa sinasabi kong liblib na lugar o liblib na barangay ng San Luis. Nasa Baler na kami at ito yung sinadya namin sa Baler. Hindi, joke lang, wala kaming pambili. Bibili lang kami ng magiging dinner namin para pagdating sa campsite hindi na kami magluluto. Marami na bang choices dito. Dito
nandito na kami sa trail ng papuntang Dibot, Barangay Dibot dito sa San Luis. Maganda naman yung kalsada, pero pagdating dito, Isa-isa lang. putol na yung ano. Parang bibigay sementado. kaya to? Pwede yan, obra yan. Ay, gagi, hindi. Kala ko solid na ano. Hanap tayo. Bato, pre, bato. Para dito sa ilalim. Kailangan na natin ng flashlight, pre. Wala kang flashlight dyan? Ano yung sinabi mo, pre? Nasa comment Ito yung, hindi, ito yung problema namin kasi hindi tayo makababa ng ano. Okay. Ito yung problema namin ngayon kasi hindi kami makababa dito sa putol na sementado. Sabi ni Maki. Kahit motor ko, di kaya. Dilikit mo lang, kaya na yun. Oh, putol yung clip, putol yung clip. Hindi pa ganyan. Hindi, baba mo muna, putol yung clip. Kailangan may karugtong yan, pre. Vlogger tayo eh. O, botol eh, pre. Yan, o. Oh. Uy, gago. Yan ang mismo, hakbangan lang ng motor natin yan. Taas pa. Putol yan, Clyde. Hindi, putulin na nga lang natin. Isang bato pa na maliit. Hindi, okay na yun, pre. Kasi putol na siya eh. Dito na lang tayo tutulay, oh. Tapos, alalay na lang. Sige. O, sige, ako muna. Kaliwa. Sige. Dandan. Yun. Kaliwa mo konti. Nakashoot na. Oo. Nice. Sige, tutok na, sige. Dahan-dahan lang, sige. Diretso lang. Baba mo muna yung una. Titignan ko kung sasayad. Sasayad, pre. Sasayad. Sayad? Oo, sasayad. Di obra. Di obra. Yung ilalim? Oo, yung clearance niya, oh. Di obra. Ano, okay lang? Waisit ko si Iki. May patulay-tulay ka pang nalalaman? May daan naman pala doon? Pre, ano ngayon, pre? Summer ngayon, pre? Summer ngayon! Summer pala, ah. Dito na kami sa spot. Ito yung magiging spot namin. Hindi nyo ma-appreciate ngayon kasi madilim na. Pero bukas ng umaga, papakita ko sa inyo yung kabuuan ng beach campsite na to. Dito tayo magsa-setup ng shelter natin. As usual, content camping tayo ngayon. Tapos, nandito yung ating motor katabi natin. At nandito sa harapan yung dagat. Mabilisang setup lang ng ating content. Kasi wala pa ring tigil yung ulan. Ito na yung ating content. Tapos, nandito yung ating motor. Nasandun yung mga kasama natin. Ayun yung tent ni PJ. Si Iki naman doon sa dulo. Tapos andito si Maki, naka-content din. Ito yung pinaka common area namin. Naglatag kami ng 3x3 na tarp ni Maki. Tapos may naka-ready na dito na tables and chairs. Ito na yung magiging common area. At dito kami mag-ready ng kakainin namin yung gabi. Ang hirap kumilos kapag umuulan. Especially ganitong setup, camping setup. Pero okay lang yan. Parte yan ng ating adventure. Pre, kunin ko na yung ano,
ulam natin. Ano pre? Are you having fun? Pangiti na lang eh. Oo, brad. Pati palit tayo. Kasi ano na siya Alam niyo pre, kaya kayo nag-aagawan sa plato. Kasi, hindi kasi kayo nagdadala ng ganitong origami plate. Ato kasi, napakadali lang bitbitin. Hindi kagaya nung ganitong plato. Napaka-bulky. Tsaka hindi mo matutupi. Ato kasi, na-assemble siya ng ano, ganito. Plato na siya. Pero pag hindi mo siya gagamitin, pwede mo siyang gawing parang maliit lang na o flat lang na plastic at pwede mo isiksik sa bag, sa compartment, kung saan saan man. At available siya hindi lang sa plato, meron ding mangkok, baso, coffee dripper, tsaka iba pa. Check nyo na lang dyan sa product nila. Siyempre kasi ganito yan. Optic blast. Eh, hindi ko na kailangan i-push yung product or sa kanila. Sabihin ko lang na magkakaroon kayo ng superpower kapag meron kayong headlamp na ganito. na kayo, sir. Talagang bibilin mo to, pre. Mga bata. Halos hindi na kami nagtagal lahat sa labas at pumasok na sa kanya-kanya naming mga shelter. Tayo ay nandito na ngayon sa ating content kasi sobrang naging mahaba na yung ating biyahe. Tapos napasabak pa tayo kanina sa trail. Medyo light trail lang naman siya. Yun nga lang, talagang inulan tayo kaya medyo nahirapan pa rin kahit pa paano. At tuloy-tuloy yung naging biyahe natin mula sa bahay hanggang sa Aurora. Kaya wala nang masyadong naging activity dito sa naging spot natin, kundi mag-set up lang ng tent, ng ating shelter at mag-prepare ng aming hapunan. Tapos konting kwentuhan kasama yung mga kaibigan natin, mga kasama natin ngayon, si Iki, si PJ at si Maki. Kung nanonood kayo ng mga previous na episode natin, especially yung kasama natin yung Team Stokwa, lagi natin sila o madalas natin sila nakakasama sa mga camping at adventure natin. Yun na lang muna sa ngayon at magpapahinga na muna tayo. Bukas na lang tayo magkita-kita at i-share ko sa inyo yung details ng campsite na to, itong beach campsite kung saan tayo nag-spot ngayon bukas ng umaga. Maganda tong spot na to.
Welcome dito sa Madison Beach and Campsite. Ito yung naging spot natin para sa camping natin ngayon. Ito ay dito sa Barangay Dibut, San Luis, Aurora. Paganda ng spot. Medyo malalakas yung alon ngayon. Pero sana mamayang tanghali ay umalma yung dagat para makaligo tayo. Dito sa pinakaharapan ng campsite, andito yung beachfront. Andito yung parang sand area ng beach. Tapos doon naman sa bandang left side nitong kung nasaan tayo, itong campsite na to, doon yung mga rock formation at yung mga tidal pools na mamaya ay pupuntahan natin. Tapos dito naman sa kabilang side, nandito yung kabundukan na nagtataas ang mga puno at yung ruta na pinasok natin kagabi. Yung medyo challenging na ruta, pero yung part na off-road ay kakaunti lang. Mas malaki pa rin yung portion ng kalsada. Yun nga lang, medyo nahirapan kami kagabi kasi nga madilim na at sobrang lakas pa ng ulan. Talagang tuloy-tuloy yung buhos ng ulan. At yung ruta nga pala na yun, kapag ka umaga kayo dadaan doon, talagang maa-amaze kayo sa kalsada na yun. Apakaganda nun. Yung mga scenic view at yung pinaka-special doon, yung mga puno. Kasi yung mga puno nila doon, hindi lang basta yung mga ordinaryong puno. Talagang malalaking puno na alam mong sobrang tatanda na ng mga puno na nakatayo doon. Kasi ang lalaki ng mga trunk nila. At isa pang kagandahan kapag ka dumaan ka doon ng may liwanag pa. Yung area niya, yung makikita mo mula doon sa babang kalsada, talagang matatanaw mo yung karugtong na kalsada kasi may mga matatarik na part doon. Medyo challenging sa scooter pero kayang-kaya naman. Kaya nga rin siguro ng sedan eh. Yung view talaga yung na-amaze ako doon. Kasi hindi lang naman natin first time na pumunta dito. Ito ay pangalawang beses na natin na napunta dito sa Barangay Dibut. Ito yung pinakababang parte na barangay ng San Luis. Ito ay medyo maliit lang na community yung nandito sa baba, pero malawak itong Dibut. At itong campsite na kung saan tayo nag-overnight ay isa lang sa mga campsite na nandito. Hindi ko sure kung yung iba ay campsite din o resort, pero marami rin namang mga pwedeng matuluyan dito. Pero sa tingin ko ito yung best kapag gusto mo ng camping experience. When we miss the afternoon, took the long way round the dune. Paper cups and sandy shoes, laughing like we couldn't lose. Oh, on an island in the moonlight, we're just talking till it's sunrise, and it feels so easy now. I don't wanna come back down. On an island in the moonlight, every worry out of sight, and it feels so easy now. I don't wanna come back down. Phone is buried in your bag. Itong San Luis, Aurora, hindi siya masyadong pasyalin ng tao eh. Pero kapag ka napuntahan mo tong Dibut, ma-amaze ka talaga. Hindi pang karaniwan yung mga kagubatan nila dito eh. Alam mong hindi pa siya gaano nararating talaga ng mga kapitalista. Kasi mayayabong yung kanilang kabundukan eh. Yung mga century old siguro na mga puno, makikita mo dito. Ang lamig na ang tubig sa part na to. Ito kasing dumadaloy na tubig na to galing sa taas sa bundok, sa ilog o di kaya sa talon. Lamig.
Mamaya doon tayo pupunta. Yung may mga maliliit na rock formation na yun. Kasi doon, meron mga tidal pool. Yung area na to. Kung pa bubuksan ng walang pambukas, kung meron namang pambukas. Kutsara. Ito yung ating multi-tool. Camping knife siya pero multi-tool. Dapat kutsara yung gagamitin namin eh. Kaso naalala ko, meron pala ako nito. Gamitin natin. Ito yung pinaka-camping knife niya. Ito. Pero dahil multi-tool siya, meron din siyang pambukas ng mga dilata. Especially yung mga ganito, yung hindi easy open can. O, di ba? Napakadali lang pre, oh. Hindi ka na maghihirap sa Oo nga, kutsara. pwede ka pang ano, habang naka-D4 pre, nagbubukas ka ng dilata. Oh. Pre, kumusta ang tulog mo sa tent mo? Sarap. Masarap? Kasi ang ganda ng tent na pinagamit sa akin ni Clyde. Pero saan ka nakahiga? Sa sahig. Okay. Init Wala. lang talaga. Page, Hey, kumusta tulog mo pre? sarap. Sarap. Lamig kagabi ah. Oo. Saan ka nakahiga? Sa tent. Yung tent ko kaso matigas yung sahig. Sa sahig ka nakahiga? Okay. Mac, Oh, kumusta tulog mo Mac? sarap kahit night shift ako. Thursday tulog ko pero parang 8 hours. Ikaw lang na iba yung sagot ha. Saan ka natulog pre? Cot bed. Uy! Paras pala tayo? Pares pa tayo? Oo, Masarap din pre. tulog mo? Oo pre. Madali ka pag cut bed. Kulang na lang pre, may ano magmasahe sa akin pre. Ganun na yung pakiramdam pre. Oo, Parang ano, nag-spa. Oo, sarap. Oo. Korting-korte sa Kawawa likod. naman yung dalawa natin kasama pre. Kaya No? nga eh. Kasi constantly, Gumagalaw. may acceleration siyang nararamdaman. Pero pag binitawan mo siya ng free fall, magsi-zero G siya. So, kung ikaw yung nag-accelerate papunta sa Earth, hindi ba dapat ikaw yung may 1G? Oo, kasi bumabagsak. Kasi ikaw yung Pero hindi. nag-accelerate Pero eh. pag palayo, Pero hindi. Kasi yung Earth ang nag-accelerate papunta sa'yo. Ngayon, pag nakadikit ka na sa Earth, syempre sumasabay ka na sa acceleration. Kasya nga kahit 6 ano. Oo, malaki din pala. Tapos aircon na to kuya, no? Hindi problema ang kuryente. Tapos yung water source, okay din. Tuloy-tuloy yung tubig sa mga gripo nila. Pwede kayo maghugas, magluto. Pero yung sa pinaka gripo talaga dito sa campsite, sa resort, ay pwede lang siguro panghugas. Pero kapag panluto, hindi ko lang sure kung saan nagagaling eh. Kung bukal ba o kung ano yung water source nila, kung iniipon sa ulan. Pero tingin ko mas maganda kung may sarili kayong tubig na pangluto, pang saing, mga ganun. Pero ito, pwede nyo rentahan 3,500 kapag ayaw nyo o hindi kayo mahilig sa camping. Aircon, may kuryente, may ilaw. Pwede to. Para sa family at barkada. First light sneaks under the curtain, finds my eyes, coffee steam, writing little poems in the sky. Bare feet on the cold floor, you laugh from the next room. Toast pops, you sing off key. Everyday magic in this small blue kitchen. This is my perfect morning, nothing loud, just you breathing, sun on the table, time moving slow. This is my perfect morning, messy hair, your old sweater, we're not in a hurry, and that's all I need to know. Oh. Burnt toast, you scrape off the black, we call it art. Phone off, your head on my chest, the quiet starts outside, there's a world running late, chasing something in here, there's a world where your hand finds mine and stays there. This is my perfect morning, nothing loud, just you breathing, sun on the table, time moving slow. This is my perfect morning, messy hair,
Tapos na kami mag-almusal at siesta muna, kape-kape, bago namin puntahan yung tidal pool. Kasi hintayin muna naming mababa yung dagat para talagang expose yung tidal pool at makapag-swimming kami ng maayos. Kasi kapag hindi low tide, hanggang dun sa tidal pool aabot yung malalakas na alon. Yung dapat tamang ano lang, yung saktong sumasampa lang siya dun sa mga bato para maganda yung experience dun sa tidal pool. Malapit lang naman. Mula dito parang mga 300 meters na mamotorin kasi kaya naman ipasok hanggang dun sa pinakadulo nitong cove na to, yung dun sa may mga rock formation, yung aming mga motor. Magpapack up lang kami tapos yun yung magiging unang side trip namin. Kayo din, kapag bibisita kayo dito sa beach campsite na to, sa Madison, pwede nyo maging side trip yung tidal pool doon. Napunta na kami doon sa tidal pool. Doon kami maliligo at after nun, baka sa ilog na kami magbanlaw. Wala doon sa campsite, malapit lang naman yung papunta doon sa tidal pool. Yung sinasabi ko kanina na may mga rock formations. Medyo mas marikipot at mas makitid yung kalsadang dadaanan nyo, pero kaya pa rin naman ng mga motor. At madadala pa rin natin yung ating motor hanggang doon sa gilid ng pagliliguan natin, yung tidal pool. Sana ay mababaw na yung tubig dagat para kitang-kita talaga natin yung tidal pool at talagang masulit natin yung pagligo. Woohoo! Grabe, ganda! Parang view deck na. Wow! Ganda! Ganda! Pinahirapan ako ng traffic. Yung dinaanan namin medyo paahol pero kinaya naman. May kasama kaming Mio, tapos scooter ng FKM. Kaya naman eh. Hindi mo na kailangan pumunta dun sa pinaka view deck. Dito pa lang. Solve ka na sa magiging view. Ating Adventure NMAX kung saan na naman nakakarating. Basta malakas lang ang loob mo, hindi ka maselan, hindi ka maarte, matutuklasan mo yung mga ganitong spot dito sa Pilipinas. Siyempre kailangan mo rin ng tiyaga at pasensya sa bawat mga ruta na dadaanan mo kasi hindi bihira yung mga kalsada papunta sa mga ganito kagagandang spot.
Dito muna namin pansamantala iiwan yung mga motor namin kasi ito lang yung part na malilim, tapos lalakarin na lang namin papunta dun sa tidal pool. Yung mga motor namin, tapos konting pahinga lang. Hindi naman ganun kahaba yung rough road o off-road na dadaanan nyo pababa dito sa pinaka tidal pool, itong mga rock formation na to. Pero maging prepared pa rin kayo kasi medyo matarik. Pero kayang-kaya ng scooter. May kasama kaming Mio at saka isa pang scooter. Pero kayang-kaya naman. Pupunta na kami dun sa tidal pool. Ang problema, mabato yung lalakaran namin. Buti na lang may dala akong aqua shoes. Ito yung lagi kong dala. Yung previous vlog natin, nag-ilog din tayo. At mabato rin yung spot natin. May dala rin tayong aqua shoes. Siguro hindi ko na iiwan sa bahay ito hanggat nasa summer season pa tayo. Kasi gamit na gamit yung ganitong item sa mga kagaya nating nag-adventure, nagka-camping. Kahit yung mga simpleng travel, magagamit nyo to. Napakadali lang suotin, napakadali lang bitbitin. At ang pinaka nagustuhan ko dito, mabilis matuyo. Okay, let's go. Doon yung mga motor namin. Safe naman yun doon. Saka okay naman mga lokal dito. Wala kang dapat ipakamba. Basta maging ka lang, friendly at maayos na turista. Ganun din yung magiging pakisama sa iyo ng mga lokal dito. Maging palabati lang, yun lang yung secret recipe sa ganitong klaseng adventure. Dito kami nag-camp ni Mike. Pero nagtataka ako, pre, ba't may mga batong ganito? Wala naman yun dati. Binagyo. Bato. Sa bagay. Yung actually pinuntahan natin dati, ano yun eh, tinapalan lang nila ulit, nahukay. Oo nga. Nahukay yun na parang ganyan. Dito kami oh, ayan spot na yun oh. Dito na yung tidal pool. Oh, ang babaw ng tubig, pre. Masyado tayong late. Yung tidal pool. Masyado tayong late, pre. Tidal pool. Pero meron pa rin. Ito, medyo malalim pa rin dito, pre. Tidal paddle. Tidal paddle na lang to. Pre, di ba gusto mo lang mababaw? O, di ba? Pinagbigyan ka, pre. Malalim pa naman siya. Pagka dibdib. Isang bibe. Dito, pre, sa gitna, malalim yan. Dito yung, pre, oh. Sasampa yung alon dito. Sayang. Medyo na late ng kaunti. Pero okay lang yan. May malalim naman na parte dito. Medyo malalim pala na pwede namin pagliguan. Tapos yung view namin, yung bundok na yon. Para kaming nasa jacuzzi na may napagandang view ng kabundukan.
River crossing ka agad, pre. Nabasabak yung motor ni Iki. Diretso lang daw eh. Ikaw ay nawawala, kumaliwa. May bakod dun sa kabila eh. Hinahanap namin yung trail papuntang falls. Medyo malayo na yung pinanggalingan namin dun sa may tindahan. Pero wala pa rin senyales ng falls o di kaya ilog. Walang tao? Scout natin. Papalipad ako. Baka yung isang pakanan ganun. Pag hindi dito, balik na tayo. May dala ka ba ng drone, PJ? Ako, meron ako. Kaya pa kaya? Oo, may isa pa akong battery. Kuweba raw sa puntahan mo. Kuweba, punta kami dito noon. Kakanan lang kayo sa may santol, sa may bahay na dati bahay ni tatay. Yung year na lang. Kakanan kayo doon. Tama nga, yung Panginoon santol. Nakita ko kasi may bakod. Nakita ko kasi may bakod, kaya hindi kami kumanan. Pwede rin kumanan. May bakot. Makita lang namin yung building po namin. May daan. Okay. At least may reason tayo para bumalik, pre. Kaya, no? Kaya lang. Salamat tayo, salamat. Dito muna kami. Sabi ko sa'yo, pre, mali tayo ng mga desisyon sa buhay eh. Hindi na namin natuntun yung falls, pero isang magandang palatandaan para may rason kami na balikan tong lugar na to. Hindi pala balikan kasi ito yung pagbabalik natin sa lugar na to. Pero sa mga susunod na buwan, kung di man taon, paniguradong pupunta ulit tayo dito sa Dibon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod nating moto camping at adventure. Magkita-kita ulit tayo.